Yun na nga no, bilang isang taga Davao, gusto ko na pabulaanan itong mga maling claims ng mga haters ng mga Duterte. At gusto ko rin naman i-confirm ba yung mga katarungan or yung mga marami kasi tayong mga kababayan ng mga hindi taga Davao. Pero naniniwala sila sa mga Duterte, sa galing at kakayahan ng pamilyang ito na mamuno. No? So marami silang mga napapanood across social media, napapanood, napapakinig, napakinggan at nakikita. No? So gusto nilang i-confirm sa atin kung totoo ba talaga na ganyan ang ginagawa ng mga Duterte na kabutihan. Totoo ba talaga na yun ay nangyayari? Totoo ba talaga na yun ay nagaganap? Yun, totoo ba talaga na yan ay nag-i-exist? So yung mga ganung bagay, yung mga ganung katanungan, sincere ho yun, no? Malaman ho natin yan kasi ibig sabihin hindi sila taga Davao City. Ibig sabihin hindi sila sure kung yun bang mga nanirinig at papanood na ito nay. Kaya tayo mga taga Davao City na nakatira dito ng napakatagal, tayo yung makapag-kumpirma ho nun. So ako, bilang taga Davao nga, ako yung lumaki dito sa Davao at pinalaki ako ng mga Duterte, no? Mula nung mga dekada 90 pa, 90. So nawala man ako sa Davao City, siguro mga dalawang beses, 3 years in a row, parang gano'n, no? So balikan natin 2009 hanggang 2012 and 2016 hanggang sa 2022. So, hindi pala 3 years in a row, no? So, medyo mahaba-haba din yun. So, tayo yung makapag-compare. Pero kahit pa man ako yung nasa Manila that time, no? Sa ganun kahabang panahon, pero ako na may umuwi sa Davao, no? Like yearly. And meron akong contact, syempre, mga family, friends, and relatives, and colleagues ho natin ay nasa Davao nakatira. So, ibig sabihin ho nun, meron tayong update, meron tayong contact. And syempre, pag may mga pangyayari sa Davao City, talagang syempre, kinukumpirma ko muna yung aking mga kakilala. And of course, legit yung mga information na nakuha ho natin. Pero let's go to sa, kuha na tayo, diretso na tayo sa mga tagalog or hindi taga Davao na nagko-comment kung totoo ba talaga. So, sabi niya, may napanood daw siyang vlogger na kahit daw mga katutubo sa kabundukan ng Davao ay may pamasko ang mga Duterte at sabi pa, every year daw, yun ginagawa ng mga Duterte. Okay, so sasagutin ho natin itong katanungan or sinabi ni Madam. Pero gusto ko muna bago natin sagutin ang kanyang sinabi dito, basahin na rin natin yung isang komento naman ng isang hater. Pero ito si Madam ha, na hindi natin mabasa ang kanyang pagkasulat ng pangalan dahil nga ito parang Arabic, no? So yun na nga napanood niya sa vlogger. Na may daw. So gumamit siya ng word na daw. Ibig sabihin hindi siya sure. Ibig sabihin na matalino ito si Ma'am kasi nagtatanong siya. Matalino siya kasi kahit pa mahal niya ang mga Duterte, kahit pa sinusuportahan niya ang mga Duterte, pero dahil nga sa vlogger ang kanya napanood, gusto niya munang magtanong. So, kukumpirmahin natin ito dito sa ating channel, no? So, ang galing ma'am, kudos sa'yo. Ang sagot ko natin dyan ma'am ay, totoo po, no? Confirm ba na ginagawa ko talaga ng mga Duterte na mamigay ng mga tulong. So, for example, yan sa video ho na nakita ho ninyo, yan po ay mga bigas, mga grocery packs, no? So marami ho yan, lahat ng mga barangay dito sa Davao City ng mga lumad or IPs, no, or indigenous people, ang binibigyan talaga, pinaka-priority ho talaga dito sa Davao City, no? And of course, senior citizen. Pero yung IPs, no, so we're referring sa mga barangay kasi, and mga katutubo, mga IPs. So yun na nga, mga indigent people natin. Indigent, no? So nasa mga kabundukan ng Toril District, Kalinan, Marilog District. So marami kami ditong mga area sa Davao City na yun na nga, malayo talaga siya sa kabihasnan kung iisipin. I mean, malayo sa city. Pero ang mga Duterte talaga yung naghahanap ng paraan para ma-reach out ang kanilang serbisyo publiko. Pero ano lang ha, disclaimer lang ho tayo dito. Yung nasabi ho ni ma'am na mga Duterte daw ang naghatid. Actually, yes, it's a Duterte effort or it's a Duterte initiative. Pero hindi yan pera ng mga Duterte ha. Linawin lang ho natin at never sinabi ng mga Duterte na sila or pera nila ang ginamit yan para sa mga hatid nilang tulong or I mean yung mga pamasko sa mga katutubo. Pero maaari akong mali, mga taga Davao dyan, let me know in the comment box, no? So correct me if I'm wrong. Pero ito'y akin yun, no? So sa aking pag-aanalisa, so estimated ko talaga dito, hindi talaga siya pera ng mga Duterte ang ginamit para pambigay ng mga regalo. Gaya niyan sa video, no? So that's IP or indigenous people sa Toril, sa Tamugan, ganun. So hindi po yung pera ng mga Duterte, it's sa people's tax money. May budget ho tayo dyan, meron pong pera ang Davao para magbigay ng mga food packs or relief packs. Pero food packs, no? So we're talking about December kasi pamaskong handog ng Davao City government. In fact, nakalagay dyan sa mga pakete nila from peoples of Davao or from city government of Davao, ganyan. Kung meron man kayong meron mang mga
pamasko dito sa Davao City na talagang pera ng mga Duterte, yan po yung sa Taal, yan po yung sa Pahalipa, yan po yung pinipilahan na marami. O, kasi yun, Muslim, kahit anong ori, no? Muslim, kahit anong tribo, anong relihiyon, basta ikaw ay Pilipino, kahit hindi ka taga Davao, botante ka man o hindi, bata ka man o hindi, kahit pa buong pamilya yung pipila, walang problema, no? So, yun talaga yung panata ng mga Duterte kasi bibigyan ang lahat ng sinong gustong pumila. Ganon, kaya ganon kadami ang tao kasi nga walang pinipili. Hindi kailangan ng voter's ID, hindi kailangan ng ID, color green, color coding, ganun. Kapag hindi ka botante, kagaya sa kay Leni Robredo sa Naga City, na ililista ang pangalan lahat. Oo. So, sa bagay, maintindihan naman natin na ang purpose nun para walang aabuso, walang pabalik-balik. So, dito sa Davao City, pero yung kay Leni Robredo, hindi pera yun. Pera yun ng gobyerno. So, dito sa Davao City, yan lang ang pera ng mga Duterte ang ginagamit nila na yung pamasko nga yung pinipilahan sa Taal. So, syempre kung meron man sila pang ibang mga outreach, no, na sariling pera nila ang ginamit, so pwede nyo naman sabihin sa akin dyan, no, no problem, and I'll take it as a mag-thank you pa ako sa inyo, no, pasasalamatan ko kayo dyan dahil nga kahit paano na-inform ako. Kasi sa pagkakalam ko, ito lang talagang pila sa Taal, pamaskong handog pahalipay. Every December ang pera nilang ginagamit sa Pasko. Pero yung mga hinahatid nilang mga regalo, ito nga mga pamasko sa mga kabundukan ng Davao City, ay pera ho yan ng City Government of Davao. Perahan ng taong bayan ho yan. And alam nyo ba na dito sa Davao City ay hindi lang isa, dalawa ang matatanggap ng mga regalo ng mga tao. Marami, no? For example, merong pinamigay ang Office of Congressman. I don't know kay Kong Umar tsaka kay Kong Ungab, no? Sa Kong Umar sa 2nd District and kay Congressman Ungab naman sa 3rd District. So, hindi ko alam yung sa kaila kasi hindi naman ako doon bumoto or hindi ako taga doon, no? Ako ay taga District 1. O, tama, District 1, no? Kay Kong Pulong. So, meron tayong makukuhang mga regalo rin kay Pulong, no? So, I don't know kung paano yung sistema doon. Kung yun ba'y pipila ka or nakalista na yung pangalan. I don't know. So, pakicomment nga rin dyan kung paano ba yung proseso para makuha ng mga pamaskong mga ballot bags, no? Sa opisina ni Kong Pulong Duterte. And I know for sure na yun ay dahil sa opisina siya ni Kong Pulong Duterte, yun ay pera ng taong bayan din, no? So, allotment din yan. Nakabudget ho yan. Pero grabe, no? Paano kaya babudgetin ni Kong Pulong yun? Di ba wala siyang pundo ngayon nakuha sa di ba sa Kongreso? Anyway, so ano pa, no? Kung Pulong Duterte, meron tayong PPP party list, meron ding namimigay ng regalo, ng pamasko, ganyan. So, punta kayo dun sa, di ko alam kung saan yung opisina nila. PPP party list is ano yan, ang kamag-anak ni Tatay Digong, is it's kapatid yata. Oo, parang kapatid, oo. Kung hindi ako nagkakamali. So, dalawa na, no? So, Mayor's Office. So, yun na yung sa Mayor's Office, ito na yun, yung mga hinahatid sa barangay, mga bulubunduking bahagi ng Davao City. O, sino pa? Si, First Councilor na acting Vice Mayor Rigo Duterte. I don't know kung namimigay siya kasi sarili pera niya, parang wala yata siyang wala siyang perang marami, I don't know. Di ko alam. So, pero tansya ko parang wala talaga tsaka first time niya pa lang yatang magtrabaho as a public servant, like yun nga, councilor or vice mayor. Pero siguro meron silang mga kahit paano limited na budget para sa pangbigay rin ng mga pamasko kung may lalapit sa kanilang opisina sa vice mayor and sa mga city councilors din sa Davao City. So yun, basta marami kami mga pamasko dito na kukuha. And yan nga ang pinaka-astig dyan, pinaka-the best na pinakamasarap na pamasko na makuha ay yung sa Taal talaga kasi nga makakamayan mo pa yung mga Duterte. Makikita mo sila. At yan personal. Wala man si Tata Digong kaso nga lang wala si Tata Digong pero okay naman kasi andyan naman din si VP Sara Duterte. So yung pagod na ilang oras nakatayo yung mga mga kababayan natin, mga senior citizen, PWD, mga may bata, lahat noon bumabiyahe na napakalayo. Mga taga Jinsan, Soxarjin, mga taga Barm, taga Bukidnon, taga Caraga Region, Davao Oriental del Norte, de Oro, no? So napakalayo, napakahaba nung pila, napakalayo nung bininahin nila. Pero the moment na makita na si VP Sara Duterte sa stage, ayun, panalo din naman, paldo. Kumbaga tanggal lahat ng pagod at ngalay. Plus, meron pang regalong hindi naman talaga din tinitipid sa Taal. So ngayon, tingnan natin yung regalo na natatanggap ng mga katutubong kababayan nating mga tribo sa ibang mga barangay sa Davao City. Kumbaga parang tayo dito, review vlog or tawag diyan, parang unboxing ganon. Ate, open na to go. Ang sulod. Check na to ang sulod. Thank you so much, City Government of Davao. Thank you so much, Duterte family. Wow, daghan kay sulod.
Look at that. Na ay sugar, na ay mga dilata, na ay kape, na ay gatas, na apoy bugas. Wow. Thank you so much, City Government of Davao. Salamat kong pulong! Salamat Kong Harold Duterte of PPP Party List. Salamat Kong Pulong Duterte. Pulong Kong Harold. Salamat Congressman Pulong o PPP Party List. Salamat Kong Pulong PPP Party List. Salamat kong pulong og sa PPP Party List. Nagpasalamat sa inyo sa suporta, labi na karon sa panahon sa kahimbang sa kuang tatay ko na napa sa gawas. Pero walay kuwas sa kuang undang suporta sa inyo. So pinagi ka rin. So yun na ha, napanood nyo na nun at napakinggan nyo na ang mga tao dito sa Davao City. So Muslim, Katutubo, Kristiyano, lahat ho dito makakatanggap talaga ng regalo. Ganyan kasaya sa Davao City. Masaya kami dahil nga sa ang aming leader dito, mga Duterte dito nakatira sa Davao City. Super blessed ho namin dito kasi nga ang saya kapag kaganyan ang inyong leader, no? Hindi mga madamot, hindi mga kawatan, hindi mga kurakot, hindi mga pulpul, hindi tulog pa sa pansitan. So yun talagang ang mga Duterte, talagang yun ang epitome, no, of a good service and political will. So talagang magaling ang mga Duterte, kaya nakatuwa, no? Saan ka maghanap niyan, no? Walang pili, kahit sino makakatanggap, basta pipila lang. Pero syempre, yung mga nagpapasalamat dyan, yung pinasalamatan nila si Kong Pulong, pinasasalamatan nila si Congressman Harold Duterte ng PPP Party List. Ano yan? In some point, bakit nagpapasalamat ang mga tao? First ever or first and foremost, di ba pansin nyo nagpapasalamat ang mga tao sa Davao City Government of Davao. Maraming salamat sa City Government of Davao. And salamat sa mga Duterte. Salamat kay Kong Pulong. Salamat kay Harold Duterte. Kasi, yan na nga, kahit ako, kung once ako'y makatanggap ng regalo, kahit alam kong pera ng taong bayan, alam kong pera natin niya, hindi naman tayo ganun katarantado at ka-entitled na tao, no? Para sabihin natin, oh, trabaho nyo yan. Dapat lang, kasi pera namin yan, bigay yan sa amin. Diba? Napakayabang mo naman, no? I mean, napakayabang naman ng tao na ganun ang mindset. So, syempre, kahit ako, once ako'y makatanggap, kahit ngayon ako nakatanggap, ako nagpapasalamat sa mga Duterte. Kasi nga, salamat dahil ako'y happy para sa aking mga kababayan na nakatanggap ng pamasko. Laking tuwa ho nun. So, nagpapasalamat ako kasi hindi ninyo ninakaw. O, sino man yung nakapanood ng mga Duterte, no? Kay Mayor Basti, kay Kong Pulong, kay sa BP Sara Duterte, kay Tatay Digong, no? So, maraming salamat ho sa inyo. Oo, pera ng taong bayan yan ang pinamigay ng inyong party list. Pera ng taong bayan ang pinamigay ng inyong opisina, ng First District, ng Mayor's Office. Pero I still say thank you pa rin kasi pwede nyo naman nakawin yan. Pwede nyo naman talagang kurimbatin ang pera. Kasi andyan yan eh. Di ba? Kayo ang mayor, kayo ang congressman. Pwede nyo kurimbatin yan nang walang kaabog-abog pero hindi nyo ginawa kasi nga mahal nyo ang mga Pilipino. So ako, nagpapasalamat ako sa inyo mga Duterte family. Kasi nga, pinili nyo ang tamang landasin. Ginawa nyo ang tama na para sa bayan. Ikabubuti ng lahat, lalo sa Davao City. No? Sa pagiging mayor, congressman. So maraming thank you. Salamat for that kindness, no? Kasi sa ibang lugar, ako'y nakatira naman sa Tagaytay. Ako'y nakatira sa somewhere in Cavite, Laguna, Rizal. Oo, yung mga lugar na yan, natirahan ko yan. Talagang pangit talagang doon. Yung mga ganyan, nako, punong-puno ng mga pagmumukha ang mga lugar na yan. Siguro marami ng mga tarpaulin ni Inares, tarpaulin ni Remulla, tarpaulin ni Tolentino. Kasi yung mga lugar na nabanggit kong tinirahan ko, yun yung mga lugar ng mga Inares, lugar ng mga Remulla, lugar ng tawag nito, si Tolentino, sa may Tagaytay. Sa talagang masasabi mo walang kwenta yung lugar na yan kasi nga mga trapo ang mga politicians. Pero dito sa Davao City, thank you kasi napakabait ninyo mga Duterte. Salamat ito sa inyo. So okay, hindi ba nakatanggap? Pero sana meron, no? Pero maraming thank you mga Duterte. Dahil nga sa imbis na nakaawin nyo, kung batin nyo ang pera, pinili nyo talagang ipamahagi yung budget, no? Pinili nyo talagang i-distribute at hindi na kayo ang
hindi yun na inantay or hindi yun na pinahirapan ang mga taong bayan, no, para kunin, kundi kayo talaga naghatid sa barangay. So yun ha, sa mga nagsasabi dyan, sa mga nagtatanong kung totoo ba yun na mismong mga Duterte ang naghatid sa mga bulubundukin, totoo ho yun. Minsan naman din ang mga katutubo pinapapunta sa Davao City, pinapakuha nung araw, pero ngayon parang siguro busy na rin o ano pa ba, in order to conserve energy and at the same time para hindi na mapagod ang mga taga bundok, taga malayo, no? So bundok kasi taga bukid, ano, yung taga bundok ha, ibig sabihin mga malalayong lugar ba? So paano ba sabihin yan, i-deliver? Basta yung mga taga malalayo, no? Mga taga sa bundok nakatira. So imbes na luluwas pa ng Davao, hindi na lang kundi ihahatid na lang ng ng gobyerno. Ganon dapat. Okay, so let's go naman sa puntahan naman natin ngayon yung nagsasabi naman na pinapahirapan ang mga Davaoenyo na pinapapila, na ninanakawan na nga, pinapahirapan pa sa pagpipila sa bagay naman na dapat ay sa kanila, na deserve naman kasi galing sa taong bayan. So dapat din ibigay sa taong bayan, na hindi na dapat na pinahihirapan. So yun ang sasagutin natin, no? So tinakpan ko lang yung ng pangalan kasi nga syempre kahit paano i-respeto pa rin naman natin siya, although kahit pa hater siya at basher, no? So yun, gamitan natin yung kanyang komento. Basta ha, ang mga taga Davao, mga taga lahat kami, mga taga syudad man o taga sentro man, taga downtown area or mga taga barangay, liblib ng mga barangay, talagang abot kamay ang serbisyo ng mga Duterte. Okay, sabi ng basher ay real talk, pag election nag-house to house ang mga politiko. So nararapat lang na mag-house to house din sila kapag ka namigay ng pamasko. Ninanakawan ka na nga, pinahihirapan ka pa. Well, it makes sense din naman. May punto din naman si Kuya, no? Kasi sabi niya, totoo naman talaga, no? Bakit pag election nagagawang mag-house to house, makikipagkamay, mamimigay ng mga flyers, ano? Pero bakit pag namimigay ng pamasko ay hindi? Siguro, applicable yan. Oo, tama yan sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Pero dito kasi sa Davao City, iba naman yun. Hindi naman, yung nakikita kasi nito, ang komento kasi ni Kuya ay doon sa kanya nakikitang mga video na maraming nakapila mula pa ng hapon hanggang sa ginabi, hanggang sa inumaga, hanggang sa inabutan ng araw para makuha ang mga pamasko. At bakit ko naman din ginawang valid ang kanyang komento sa una, na yan na nga, pinapahirapan. Kasi, in fairness, ako rin naman talaga, ganun din ang aking impresyon, no, nung huli, nung last year na ako yung naka-witness, no, first time ever, na dati panood-nood lang ako kay Roel P, pero nung sinubukan kong puntahan din talaga, tinandaan ko yun pala, meron palang ganong event, meron palang ganap sa 25 talagang sadya. So, pinuntahan ko at na-witness ko talaga, hindi pala biro, akala ko talaga pipila ka na ilang sandali, kailangan mo pupunta ng madaling araw, para makakuha ka agad kasi madaling araw nang distribute. Pero yun pala, kailangan mo pala pupunta ng earlier, like alas 3 ng hapon. Kasi first come first serve, pero hindi pa pala ganun. Hindi naman pala first come first serve. So next year, pipila ulit ako dyan. At alam ko na ang diskarte. Hindi mo pala kailangan maging maaga, like 24 pala ng hapon, andyan ka na. Kahit umaga ka nang pupunta. Kasi talaga naman lahat ay mabibigyan. Anyway, so bakit ako nag-agree kay Kuya or parang hindi ko i-invalidate, although masasabi kong basher siya kasi sinabihan ba naman niyang kurakot ang mga Duterte, ninanakawan daw ang mga taong bayan. In fairness, sa Davao, hindi kami ninanakawan dito. Yung pira ng taong bayan napupunta talaga sa tama, no? For example, tulay, kalsada, sa safety, 'di ba? Ligtas kami sa Davao City, napaka-safe namin dito. Tapos yung yung kalinisan, 'di ba? Yung aming sentro napaka-active. Tapos yung aming city TMO, yung aming mga 911, lahat 'yan, no? Doon napupunta ang pondo ng pera ng taong bayan sa Davao. Hindi kami ninanakawan dito, kaya mali ka doon sa pronouncement mo na yung Kuya. So sa doon lang sa isa, agree ako doon na nahihirapan, pero hindi ibig sabihin na, agree ako doon kasi same tayo ng thought nung first time ko makapunta sa lugar at hindi pa ako na paliwanagan ng mga kababayan ko dito sa Davao City. Na yan naman pala Kuya, hindi ho yan ang pera kasi na ang pera kasi pinambili diyan sa mga balot na yan, mga regalo na yan, grocery, sa panghanda sa Pasko, Jollibee na pagkain, and gift certificate and cash, pamasahe pa uwi. Ay, hindi yun pera ng taong bayan ha. Hindi po yun people's money. That's personal money ng mga Duterte. That's panata. Since 1980. And it's 40 years. Taon-taon siyang ginagawa for 45 years. Kasi nagsimula siya since 1980. Pinanganak si VP Duterte, VP Sara Duterte ay 1978. So basically, nagsimula ang tradisyon na yan ni Tata Digong nung siya ay
2 years old pa lang itong ating butihing Vice President Sara Duterte. So I strongly disagree na sabihin mong ninanakawan na nga ay pinapahirapan pa, no? Hindi yan nakaw, hindi yan galing sa nakaw na yung pera na yan, hindi yan galing sa nakaw, ha. Mga professional yan mga yan, may mga pinag-aralan yan, may mga trabaho yan, may mga law firm, may mga franchises, kung ano pa mga businesses nila na legal, ha. So wala kang karapatang magsabi na kurakot ang Duterte, bubo ka lang talaga, sadya. Punta ka ng Davao, tingnan mo yung namin dito lugar, well maintained sa lahat ng aspeto, cleanliness, safety, orderliness. So hindi ko rakot, ha, ang perang galing ang perang pinila, ang perang binili ng mga balots, pangregalo, pamasko, pahalipay na siyang pinipilahan ng mga tao rito, hindi galing sa taong bayan, hindi galing sa taxpayers money, at lalong hindi galing sa nakaw. Galing yon sa pinaghihirapan ng mga Duterte trabaho. So yun na siguro, maraming thank you sa mga nanonood dyan, no? Ako medyo ulo kong konti, pero okay na yun. So, Merry Christmas ho sa lahat and prosperous New Year ho. Ingat-ingat ho tayo hanggang 2028. Iupo natin si BP Sara Duterte as presidente. Tsak, babangon talaga, yayaman tayo. Grabe ang galing ng mga Duterte, pinagyaman ang Davao City. Kung nagawa nila sa Davao City na napakalaking syudad, napakaraming tao, napakaraming rebelde, daming kriminal nung araw, back in the days, transform niya into world class safety. Lahat na. Davao, the best.